Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 4061 Malalim. Malugod ding tinanggap si Frigga, bahagyang ngumiti, at pumasok sa tarangkahan ng espada. Nakita ni Ye Fan si Su Qingzhou, na nakangiti ng kaakit-akit sa kanya, at ang kanyang buong katawan ay namanhid. Ay, masokista talaga ako. Kung ikukumpara sa isang maamong Su Qingzhou, mas sanay ako sa malamig na mukha. Tulad ng inaasahan ng Emperor Sword Intent. Bahagyang nagulat si Frigga nang makapasok siya sa tarangkahan ng espada. Ang mapangwasak na puwersang ito, kahit na alam niyang walang puot, ay nagpang-inig sa kanya sa takot. Ano, hindi mo ba nakita? Casual na tanong ni Ye Fan. Narinig ko na ito, ngunit talagang hindi ko ito nakita ng aking sariling mga mata, sabi ni Frigga. As for what? Sa pagkakaalam ko, may 3 Emperor Sword sa mundong pinanggalingan ko, kasama ako. Ano? Nagulat si Frigga, 3 Emperor Swordsman. Tumingin si Ye Fan tila hindi siya nagpapanggap, at muling tumango. Saang mundo ka galing? Ang ikalimang asawa. Ang ikalimang asawa. Nasaan na? Kumunot ang noo ni Frigga, how come I've? Hindi kailanman narinig ang tungkol sa isang napakalakas na bronze na mundo. Nagtataka ako kung bakit ang mga marangal na tao ng gintong sibilisasyon ay napakamangmang. Kumusta ang iba pang 2 imperial na estremador kung ihahambing sa iyo? Tanong ni Frigga. Nagkibit-balikat si Ye Fan, lahat sila ay mga senior, ngunit hindi sila dapat maging kasing husay ko. Ngumiti si Frigga at sinabi, tama, ikaw ang Diyos ng espada. Pagpasok sa mundo ng mga espada, ang eksenang nasa harapan mo, muling natigilan si Frigga saglit. Sa magandang mukha, hindi maisara ang maliit na bibig. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa nang makita niya ang hindi nakikitang hitsura sa mukha ng babae. Dangtang Panginoong Diyos, ito ay isang maliit na lugar, ito ay kinakailangan. Nagbago ang ekspresyon ni Ye Fan bago siya matapos magsalita. Bigla niyang napagtanto na malaki ang pinagbago ng mundo kumpara sa bago siya lumabas. Sa orihinal na mapayapang ilang, mga damuhan, mga burol, mga ilog. Iba't ibang primitive na buhay ang lumitaw. Karamihan sa mga nilalang na ito, hindi alam ni Ye Fan, at hindi alam kung anong uri sila. Sa mahigpit na pagsasalita, ang lahat ng ito ay mga anyo ng buhay tulad ng mga grupo ng enerhiya. Pula, orange, dilaw at berde. Lahat ng uri ng kulay, may matigas, may malambot. Napagtanto ni Ye Fan na mayroong maraming sword intent sa komposisyon ng mga anyo ng buhay na ito. Kakaiba. Buhay ang sword intent. Ang puso ni Ye Fan ay mabilis na tumibok, sumama siya sa mundo ng mga espada sa simula, maaaring ito ay. Ito ay talagang nag-trigger sa pinagmulan ng buhay. Bukod dito, nabuo ang isang grupo ng mga species ng espada. Diyos ng espada. Medyo naging magalang ang tono ni Frigga. Maaaring nilikha mo ang mga buhay na ito gamit ang iyong sariling mga kamay. Naunawaan ni Ye Fan kung bakit nabigla si Frigga. Oo, pero hindi ko inasahan na ganito kabilas lalabas. Hindi kailanman inayos ni Ye Fan ang pagkakaiba ng oras sa loob at labas, kaya ang mga buhay na ito ay dapat na lumitaw sa nakalipas na mga dekada. Gayunpaman, kung binibilang ang buong proseso ng kapanganakan, ito ay dapat tumagal ng libu-libong taon. Halos magagawa ito ng lumikha ng mundo. Ngunit, ang lumikha ng mga buhay na nilalang, ito ay naiiba. Sinabi ni Ye Fan, ang iyong kapatid na babae na si Breed, hindi ba't lumikha din siya ng mga nilalang tulad ni Tantek? At ang Diyos ng kamatayan na si Ner, hindi ba't mayroon ding iba't ibang undead na halimaw? Iba ito. Ito ay ganap na walang kapantay. Cloth ang mga halimaw na iyon sa Reed ay mga tiyak na anyo ng buhay, kahit gaano pa man magbago ang Tantek, hindi sila magiging mga divine beast, palagi silang halimaw. Ang mga undead na halimaw ni Nell ay walang kamalayan sa sarili, sila ay isang grupo ng mga naglalakad na patay. At sa asensya, ang mga species na kanilang nilikha ay muling isinama sa mga umiiral na sangkap, hindi sa pamamagitan ng mga ito. Ang mga mata ni Frigga ay kumikislap, at narito, ang mga nilalang na ito, sila ay dahil sa iyong espada. Kapag lumilitaw lang ang isip, at higit sa lahat, malinaw itong umuunlad. Ang ebolusyon ay isang simbolo ng mga advanced na species, dahil nangangahulugan iyon na mayroon silang mga independenteng kaluluwa. Maaari nilang isipin kung ano ang gusto nila. Isang uri ng hayop na maaaring mag-evolve, ayon sa teorya ay nangangahulugan ng walang katapusang mga posibilidad. Ikaw. Ito ay isang bagay na magagawa lamang ng Diyos ng paglikha. Nagulat at nagmamalaki si Ye Fan nang makita niya ang hindi maliwanag na ekspresyon ni Frigga. Alam niya na ang paglikha ng buhay ay isang magandang bagay, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay napakabihirang. Sorry. Biglang iniyuko ni Frigga ang kanyang ulo kay Ye Fan. Natigilan si Ye Fan, ano ang problema? Nahihiyang sinabi ni Frigga, palagi kong iniisip na ang Sword God ay pambihira lang, ngunit ngayon alam ko na talagang minamaliit ko ang kaharian ng kanyang kamahalan na Sword God. Ngayon, hindi ko talaga inaasahan na ang isang creator ng espada ay maaaring gumamit ng malamig na layunin ng espada upang lumikha ng sariwang buhay. Medyo namumula ang mga mata ni Frigga, nakatingin sa bagong buhay sa iba't ibang pagbabago. Medyo humanga. Napakaganda nito, ang pinagmulan ng buhay, napakagandang larawan.
Sabi ni Ye Fangson, magkakaroon ba ng sakit sa utak ang babaeng ito? Isang grupo ng mga kakaibang hitsura, ano ang napakaganda. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga species ng espada ang aktwal na umatake sa isa't isa sa isang lambak ng ilog. Hindi nagtagal at ang lambak ng ilog ay napuno ng mga pira-piraso ng mga bangkay na parang enerhiya. Hindi lamang iyon, ngunit sa buong mundo ng mga espada, ang mga species ay pumapatay sa isa't isa sa isang malaking sukat. Hindi man lang inisip ni Ye Fan kung ano ang gagawin, at nalaman niyang mahigit 80% ng mga species ang namatay. Paano naging ganito? Bagamat naisip ni Ye Fan na pangit ang maliliit na bagay na ito, siya ay may matinding sakit pa rin pagkatapos ng napakaraming pagkamatay. Bumantong hininga si Frigga, ito ay normal, ang isang buhay na sibilisasyon ay hindi napakadaling mabuhay. Ang isang maliit na pagbabago na hindi natin nalalaman ay magiging sanhi ng pagkalipol ng mga species. Sa katunayan, sa malaking mundo, hindi mabilang sa mundo, napakahirap manganak ng isang tansong sibilisasyon. Ang dahilan kung bakit iniisip ng lahat na napakaraming tansong sibilisasyon ay dahil ang nakikita ng lahat ay isang sibilisasyon na nakaligtas. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ito ang survivor bias. Buhay lang ang nakikita ko, pero hindi ko alam kung ilang patay ang nasa likod. Kung gayon maaari ko lamang silang pabayaan ang kanilang sarili. Sumimangot si Ye Fan. Hindi naman. Kung mayroon kang kalooban na pamahalaan at gabayan ng mga nilalang na ito, natural na hindi ito madaling mamatay. Kaya lang. Sa tingin ko, ang Sword God ay walang masyadong paglilibang para pamahalaan ang mga bagong buhay na ito, tama ba? Nakangiting sabi ni Frigga. Nagpout si Ye Fan, kahit na gusto niyang pamahalaan ito, hindi niya alam kung paano ito pamamahalaan. Siya mismo ay hindi maintindihan ang mga katangian ng mga species na ito. Ang mas primitive na buhay, mas mahirap na maunawaan ang kanilang iba't ibang mga ideya, dahil lahat sila ay likas na reaksyon. Tinatayang hindi pa ito naayos, at iba't ibang bagong species ang lumitaw. Ang paglikha ng isang bagong sibilisasyon ay talagang hindi isang bagay na walang pag-aalala. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga gawain ng mundo. Nagtanong si Ye Fan, pumunta ka sa akin, hindi ka lang dapat bumisita, di ba? Hindi nagkunwari si Frigg, sa simula, gusto kong sundin ang espada. Medyo hindi ko nais na makipagkaibigan sa Diyos noon, ngunit umaasa ako na ang salungatan sa pagitan mo at ni Simon ay hindi makakaapekto sa akin. Itago mo lang ang iyong katayuan bilang Panginoon ng Ozlon. Tumango si Frigga, pero ngayon ay babaguhin ko na. Nakapagdesisyon na ako. Anong ibig mong sabihin? Biglang nagpakita si Frigga ng ngiti na nagpabaligtad sa lahat ng mga nilalang. Sana magkaroon tayo ng mas malalim na relasyon. Kabanata 462 Hindi inaasahang figure. Saglit na tinitigan ni Ye Fan ang pamilyar at hindi pamilyar na mukha ng kabilang partido. Gaano kalalim ito? Saglit na natigilan si Frigga, at pagkatapos ay sinabi ng may maningning na mga mata, kung gayon ay depende. Gaano kalalim ang iniisip ng Diyos na espada na ito ay mapagkakatiwalaan? Sumipsip si Ye Fan ng malamig na hangin. Hindi nakakagulat na ito ay ang nakatatandang kapatid na babae ng Diyos ng charm. Natatakot ako na ang mga panlilinlang na alam ng nakababatang kapatid na babae ay ang lahat ng iba pang laro ng nakatatandang kapatid na babae, tama ba? Hindi ko akalain na ang Panginoong Diyos na tumulong kay Simon noon at tumayo sa harapan ko, kung gaano kapanipaniwala ang sinabi niya. Tahimik na sinabi ni Ye Fan, sa totoo lang, pumasok ka sa mundong ito, ay hindi ka mahirap patayin kahit ngayon lang. Payag ka ba? Ako ngayon. Sa anyo ng iyong minamahal, tama ba? Hindi nataranta o natarante si Frigga. Oo, pero hindi ka naman siya. So, gusto akong patayin ng Sword God. Kalimutan mo na ito, sabi ni Ye Fan na may emosyon, kung pag-uusapan, nakakaawa ka rin. Kawawa. Kumunat ang noo ni Frigga. Bahagya siyang kumunat ang noo, anong ibig mong sabihin? Kahit na iniisip ng mundo na maganda ka, ngunit katawan mo lang ang makikita nila, hindi ikaw, di ba? Natahimik si Frigga. Beautiful God, curious ako, wala ka bang sariling hitsura? Oo, ano? Medyo malamig ang ekspresyon ni Frigga. Nagkibit balikat si Ye Fan, wala ka bang tiwala sa iyong hitsura? Nanlaki ang mga mata ni Frigga, bahagyang nakagat ang mapupulang labi. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina siyang tumawa, Sword God, ako ang Diyos ng kagandahan, gusto kong makita ng lahat ng nilalang sa mundo ang pinakamagandang bahagi. Ito ang aking misyon, ang kahulugan ng aking pag-iral. Kung talagang gusto mong malaman kung ano ang hitsura ng aking bathala, hindi mo na kailangang gumastos ng maraming oras sa pagsisikap na pasiglahin ako. Talaga, pag-iisipan ko. Umiling si Ye Fan, hindi talaga ako interesado sa hitsura mo. Iniisip ko lang na kung ang dignidad na kagandahan ay isang mababaw na simbolo, ito ay masyadong mababaw. Tila hindi makapaniwala si Frigga sa narinig. Anong alam mo? Kilala mo ba ako? Tinatawag mo akong mababaw pagkatapos lamang ng dalawang pagpupulong. Ngumisi si Frigg, Sword God, ang mapagmataas mong mukha ang tunay na kapangitan. Nakita ni Ye Fan ang Diyosa ang hitsura ng pagkagalit, kalahating ngiti, hindi pa bulaanan. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Mali ba ako? Unti-unting napagtanto ni Frigga na may mali. Ikaw, sinasadya mo ba? Hindi ito itinanggi ni Ye Fan, at sinabing, kalahating kalahati.
Anong ibig mong sabihin? Noong una, feeling ko, ang kagandahan lang sa ibabaw ang hindi makakatawan sa Diyos ng kagandahan. Sa kabilang banda, hindi ako magtitiwala sa isang tao na, kahit na siya ay napahiya, ay kailangang lunukan ito. Ngumiti si Yefan, tanging taos-puso na damdamin ang makapagpapatunay na tapat ka sa pakikipag-ayos sa akin. Si Frigga ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagbabantay. At naiinis na mga mata. Hindi ko inaasahan na ang isang Emperor Swordsman ay magkakaroon ng ganoong tukana. Kaya hindi ka naniniwala sa akin sa lahat ng oras, at akala mo ako ay natagpuan ni Simon. Ngumisi si Yefan, naniniwala ako sa iyo ngayon, kaya Frigga, sabihin mo sa akin kung saan nagtatago si Simon. Basta't alam niya kung nasaan si Simon, at least nakakapagkusa siya. Ngumisi si Frigga, I'm sorry, nagbago ang isip ko. Ayokong may kinalaman sa inyo ni Simon. Bakit? Tanong ni Yefan. Dahil maaari kang gumamit ng mga kasuklam-suklam na paraan upang subukan ang aking katapatan, natural na may karapatan akong tanggihan ang iyong pagpayag na makipagtulungan. Naiinis na sinabi ni Frigg, ngayon ang iyong Sword God ay isa na lamang slogan sa aking paningin. Meng, para makamit ang layunin, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Kumunot ang noo ni Yefan, sa aking pananaw, kakaibang paniwalaan ka ng biglaan. Kung ikaw ay isang ordinaryong tao, dapat kang maging maingat, ngunit isang emperador, kahit na ito nakakatawa ang walang isip o paningin, malamig ng uso ni Frigg. Hindi rin nagalit si Yefan, at walang pakialam na nagsabi, okay, pagkatapos ay sabihin mo sa akin mamaya kapag handa kang sabihin sa akin. Mali ang narinig ni Frigga, anong ibig mong sabihin? Gusto mo ba, tama, sabi ni Yefan. Direktang inamin ni Fan, plano kong imbitahan kang maging panauhin sa mundong ito sa loob ng ilang panahon. Gusto mo akong aipakulong? May nararamdaman ka bang kahihiyan? Natulala si Frigga, naisip niya na gagawin ni Yefan sa ganitong kakayahan, hindi ito magiging napakabaho at walang hiya. Tayong lahat ay tagalikha, kaya huwag masyadong bastos. Ang mukha ni Yefan ay parang tansong pader, huwag mong sabihing masama, kailangan mo lang sabihin sa akin, kung saan ang pugad ni Simon, at natural na ilalabas kita. O, kapag pinag-isa ko ang sibilisasyon ng Aslan, hayaan mo akong lumabas ka. Ang puso ni Frigga ay napuno ng buong lakas, ako ang Diyos ng kagandahan. Isa sa pinakamatandang Diyos sa mundo. Ay pakulong mo ako, ginugulo mo ang kaayusan ng dakilang mundo. Hindi ka natatakot na ipaalam sa templo. Hindi sumang-ayon si Yefan, ako. Hindi ko pa rin sinusunod ang templo ay aking negosyo. Ito ay emperador pa rin. Ito ba ay isang emperador, ang aking layunin sa espada ay napatunayan na, at hindi mo na kailangang kumpirmahin ito, sabi ni Yefan na may masamang ngiti. Kinagat ni Frigga ang kanyang mga ngipin at patuloy na gumagawa ng isang bagay o iba pa. Inipon niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan, at hindi mabilang na mga bituin ang kumikislap sa mundo ng mga espada. Naramdaman ang nakakabaliw na kapangyarihan na umaapaw mula sa babaeng ito, nagbago ang ekspresyon ni Yefan. Mabuting tao. Ito ay karapat-dapat na maging isa sa mga pinakalumang pangunahing Diyos, at ito ay talagang isang maliit na pintuan upang ilipat ang tunay na bagay. Bagaman mahirap hanapin ang mundong nilikha ng lumikha, hindi ibig sabihin, mahirap sirain. Napansin ni Frigg na ang nakapalibot na espasyo ay nagsimulang mag-vibrate at hindi na matatag. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, kung hindi mo ako pakakawalan, magkakaroon ako ng magandang laban dito. Tumingin si Yefan sa mundo ng mga espada, at nagsimulang gumuho ang mundo, at agad siyang nabalisa. Damn it! Kung magpapatuloy ng ganito, hindi man masira ang mundong ito, ang mundong nabuo na sa wakas ay mawawala na at magiging kaparangan. Sword God, kahit na beauty god ako, hindi ako madaling ay-bully. Si Frigga ay labis na nasisiyahan sa nag-aalalang hitsura ni Yefan, maaaring bitawan mo ako, o patayin ako. Alam niya na hindi pinapatay ni Yefan ang mga inosenteng tao nang walang pinipili, at bilang isa sa mga pangunahing Diyos ng Aslan, malaki ang silbi niya kay Yefan. Tsaka kung mamatay talaga siya ng ganito, makakagawa ng malaking kaguluhan si Simon. Sa makatuwid, si Frigga ay tumataya na si Yefan ay hindi maglalakas loob na pumatay. Oo nga, excited ka pa naman eh. Alam ni Yefan na hindi niya ito kayang pabayaan ng ganito, kaya hindi na lang niya ito ginawa ng paulit-ulit, at nagplanong gumamit ng dahas para sugpuin ito. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang black gold sword intent cube ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na ikinulong si Frigga. Ngunit sa sandaling lumitaw ang cube, ang sword intent ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Paano na? Natigilan si Yefan. Maaari talagang baguhin ni Frigga ang layunin ng kanyang espada, na parang nawala na siya ng gana na lumaban. Noon lang niya napagtanto na minamaliit niya ang kakayahan ng magandang Diyos na ito. Maaari kaya niyang malituhan ang kanyang lakas. Mabilis na nagpasiklab si Yefan nang gininto ang apoy sa kanyang mga mata, sinimula ni Wushuang na pag-aralan ang mga mahiwagang kapangyarihan na inilabas ni Frigga, at kung ano ang kaakit-akit. Sa hindi inaasahan, sa walang kapantay na pangitain ng lahat ng bagay, inalis ni Yefan ang mabigat na bigat sa katawan ni Frigga. Misty. Sa mahabang panahon, unti-unting nawala ang tingin ni Su Qingzhou sa kanyang mga mata. Isang ganap na hindi pamilyar na figure ang hindi inaasahang lumitaw sa harap ng mga mata ni Yefan. Maaari ba ito? Nanliit ang mga mata ni Yefan, na nagpapakita ng bakas ng pagkagulat.
Kabanata 4063 taong gulang na bata. Kahit anong tingnan mo, ang mukha na ito ay iisang babae. Hathaway. Nang tawagin ni Yefan ang pangalan, tila nabigla si Frigg. Ang mga bituin sa buong katawan niya ay bumagsak, at ang kanyang resistensya ay lubhang hamina. Nang makita ito, lumapit si Yefan nang walang kabuluhan at kinurot ang leeg ni Frigg gamit ang isang kamay. Hanggat ginamit niya ang layunin ng espada na sumunog ng walang ingat, maging ang Panginoong Diyos ay hindi makakatagal. Pinigilan ang lalamunan ni Frigg, ngunit sa halip na galit, kaba at pagkalito ang ipinakita niya. Ikaw, tinawag mo ako. Ano? Naisip ito ni Yefan, at malamang na naiintindihan niya kung bakit hindi mapakali ang Diyosa na ito. Mukhang walang nakakita sa totoong mukha mo. Hathaway, hindi kaya na lumakad ka sa mundo at ginagampanan ng papel. Namula ang mukha ni Frigg, ikaw, kalokohan mo ang sinasabi mo. Pagkatapos, ipaliwanag kung bakit ka kinakabahan, at bakit, si Hathaway ay eksaktong katulad mo. Biro ni Yefan. Hindi sigurado ang mga mata ni Frigga. Ikaw, nakikita mo ba talaga ako? Tanong pabalik ni Yefan, kung hindi. Pwede. Gumagawa lang ako ng iba. Si Frigga ay mukhang walang magawa at tumingin sa ibang lugar. Mula nang ako ay isinilang, walang sino man ang napipilitang makita ang aking tunay na mukha. Paano ito posible? Iyon ay dahil hindi mo pa ako nakikilala, sabi ni Yefan. Bumantong hininga si Frigg at nagpaliwanag, huwag kang masyadong mag-isip, Hathaway, isa lang siyang clone ng aking banal na kapangyarihan, hindi siya ako. Isang clone. Nagsisinungaling ka ba? Natawa si Yefan, kahit na ito ay isang clone, ito ay bahagi ng iyong sariling pagka-Diyos, at ang kanyang pag-uugali ay ang iyong kalooban. Tulad ng walang hanggang 7 anak ng Eternal Emperor, bagaman ang bawat isa sa kanila ay tila independyenta, sila ay talagang kontrolado ng Eternal. Ang mga aksyon ng Eternal Seven Sons ay ang sagisag ng kalooban ng Eternal Emperor. Actually, alam ko rin naman na after being on the long time, gusto ko nang bumaba at maglakad. Bilang Hathaway, hindi mahirap maunawaan na nakakaranas ka ng ibang buhay. At saka, naging maganda ang relasyon mo noon ni Simon. Normal lang para sa tribong Shan na makitungo sa tribo ng Dragon's Blood Tree. Ganap na naunawaan ni Yefan kung bakit nakikita ni Hathaway na ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa iba. Ang malalim na kahulugan ng mata ng karunungan na binanggit noon ay pawang kalokohan. Si Hathaway ay talagang hindi bulag, ito ay isang persona na nilikha ng kanyang sarili. Sinong mag-aakala na ang isang bulag na babae ay maaaring maging katawang tao ng Diyos ng kagandahan? Nagulat ako noon na talagang may mga masasamang esoteric na kahulugan sa mundo. Sa mababang cultivation base, makikita mo ang lakas at kahinaan. Sa pamamagitan ng paraan, mag-udyok ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang pangunahing tribo. Nakangiting sinabi ni Yefan, kung alam ng mga Aslan na ang Diyos ng iyong kagandahan ay si Hathaway, ang mangkukulam sa ulap, iniisip ko kung ano ang mararamdaman nila. Ipokrita. Tuso. Mapanloko. Oh. Nakakadiri. Galit na sinabi ni Frigga, naninirang puri ka. Lalo siyang nakinig, lalo siyang naging magagalitin, at ang kanyang tono ay naging mas nagmamadali. Aminin ko na may ginawa akong isang bagay na sumisira sa pagkakaisa ng sibilisasyon ng Aslan. Ngunit noong lumitaw ako sa Spruce Tribe bilang Hathaway noon, nabubuhay ako bilang Hathaway. Spruce at Dracaena, ang mga bagay tungkol kay Semen at Dumuts ay hindi isang Hathaway. Way pwede sa paligid. Kapag ako si Hathaway, hindi na ako beauty god. Gagawin ko lang ang dapat gawin ni Hathaway. Kabilang ang pang-akit sa akin. Sumingit si Yefan. Nawalan ng salita si Frigg, ngunit iginiit, iyon ay upang tapusin ang gawain. Hoy, kung ikaw man si Frigg o Hathaway, ikaw ay masyadong tapat. Kakaibang sinabi ni Yefan, wala akong pakialam, ang hidwaan sa pagitan ng dalawang lahi. Sa dinami-dami ng buhay, hindi ito kasing halaga ng role-playing role mo. Humalaklak si Frigg, sa tingin mo gaano katagal ako nabuhay. Sa kasaysayan ng sibilisasyong Aslan, nagkaroon ng libu-libong mga salungatan sa pagdanak ng dugo. 10,000 beses. Ang gininto ang lahi ay may mahabang buhay, at kung hindi ito makaligtas sa pinakamatibay, ito ay masikip sa madaling panahon. Ito ang batas ng kalikasan. Hindi ito mapabulaanan ni Yefan, pagkatapos ng lahat, siya mismo ang nagplanong pumatay. Sword God. Gusto ko lang. Mamuhay bilang sarili ko. Naiintindihan mo ba? Tinitigan ng malalim ni Frigga si Yefan na may isang pares ng mga mata ng bituin. Marahil, bukod sa Diyos ng paglikha, ikaw lang ang nakakakita ng tunay kong mukha. Palagi akong nagpapakita sa mga mata ng mundo sa hindi mabilang na mga imahe. Pero, ang beauty god, lang ang nakita nila, hindi si Frigga, hindi ang totoong ako. Mapait na sinabi ni Frigga, dapat mong malaman na hindi ako maaaring maging totoo at hayaan ang mundo na makita ang aking tunay na mukha. Kapag ang Diyos ng kagandahan ay may nakapirming hitsura, kung gayon hindi ako kwalipikado na tawaging Diyos ng kagandahan, dahil ang aesthetics ay subjective at hindi maaaring masiyahan ang lahat. Kaya, sa tuwing gagamitin ko ang mga pagkakakilanlan ni Hathaway, para makaranas ng ibang buhay. Iyon ang talagang pag-aari ko. Buhay, naiintindihan mo ba? Tumango si Yefan, naiintindihan ko. Napangiti si Frigga nang may pasasalamat, salamat, salamat. Kung gayon maaari mo bang ipangako sa akin na hindi ko sasabihin sa akin ang tungkol dito? Isang mapaglarong tingin ang lumitaw.
Sa mukha ni Yefan, syempre, pero, kailangan mo munang sabihin. Nasaan ang pugad ni Simon? Natigilan ang ekspresyon ni Frigg, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ikaw, hindi mo pa rin ako papayagang lumabas. Tinanggap mo akong 3 taong gulang na bata. Magkunwaring nakakaawa, magbenta ng kahabag-habag, at papalayain kita. Pinisil ni Yefan ang leeg ng Diyosa, tatanungin kita sa huling pagkakataon, nasaan si Simon? Si Frigga ay masunuri na sumunod, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga bituin, at ang kanyang makapangyarihang espiritu ay parang tubig. Atake-like. Matagal nang pinaghandaan si Yefan, at sinipa niya si Frigga ng isang sipa. Ang magandang Diyosa ay naging kometa at bumagsak sa bundok. Boom! Gulong-gulo si Frigga, pangalawa ang pananakit ng katawan niya, ang susi ay. Talagang magaspang ang lalaking ito sa kanya. Siya ay isang kagandahan. Baliw ba tong lalaking ta? Hindi siya binitawan ni Yefan, ngunit tinapakan ng isang paa ang tiyan ni Frigga, pinipigilan siyang bumangon. Huwag mong isipin na ikaw lang ang may kakayahang kontrolin ang iyong isip. Dragon Eye. Napakasama ni Yefan kaya nawasak niya ang kaluluwa ng dragon, at ang malakas na kapangyarihang pangkaisipan ay tumagos na parang tsunami. Natural na tumanggi si Frigga na aminin ang pagkatalo, kahit natapakan siya, nanlilisik ang mga mata niya kay Yefan. Dalawang puwersang espiritual na antas ng tagalikha, na may sariling natatanging katangian, ay umaatake sa isa't isa. Ang isa ay kagandahan, ang isa ay kontrol. Ito ay tulad ng isang nakamamanghang at kaakit-akit na dilag na nakilala ang isang world overlord na mayabang sa mga karaniwang tao. Ipinakita nila ang kanilang kakaibang alindog sa isa't isa, depende kung sino ang unang bihag. Para sa isang oras, ang dalawang mental na kapangyarihan ay nagbanggaan sa isa't isa, at sila ay hindi makilala. Sa paglipas ng panahon, ang espiritual na mundo ng isa't isa ay talagang nakapasok. Sa hindi maipaliwanag, ang tibok ng puso at paghinga nilang dalawa ay nagsimulang bumilis. Nakaramdam ng labis na paghihirap si Yefan, at ang isang paa ay hindi na makatapak dito. Paimpal niyang kinokontrol ang braso ni Frigga gamit ang dalawang kamay at hinawakan ang kalaban. Bawiin mo ang iyong banal na kapangyarihan, bakit, natatakot ako na hindi mo kayang labanan. Bakit hindi mo muna inalis ang kaluluwa ng dragon? Hindi kumbinsido si Frigg, hingal na hingal, kumakabog ang kanyang dibdib. Dam, baliw ka. Baliw ka. Ang lakas ng loob mong ay pakulong ang Panginoong Diyos. Umiling si Yefan, wala ka talagang lakas ng loob na patayin ka. Kung handa kang patayin ako, matagal nang patay si Hathaway. Interesado ka ba talaga sa akin? Ngumiti si Frigga ng mapang-akit at kaakit-akit. Naghahanap ng kamatayan. Bumilis ang tibok ng puso ni Yefan, at pinakawalan niya ang Heart Burial Thunder. Isang espiritual na kidlat ang tumama sa puso ni Frigga. Bagamat hindi sapat na magdulot ng labis na pinsala sa Panginoong Diyos, sa pagkapatas na ito, ang kaunting kaguluhan ay magdudulot ng malaking alon. Talaga, napukaw si Frigga, at hamina ang kanyang mental attack. Nang makita na si Yefan ay malapit ng matagumpay na makapasok sa espiritual na mundo ni Frigga, naglunsad pa si Frigga ng sneak attack. Nagalit ang Diyosa at hinampas ng ulo si Yefan. Hindi inaasahan ni Yefan ang pisikal na pag-ataking ito. Sa oras na ito, ang bundok na matagal nang maluwag sa ibaba ay direktang gumuho. Nagpagulong-gulong ang dalawa pababa ng bundok. Pagkatapos ng mahabang panahon, pababa ng burol. Si Yefan ay nakahiga sa damuhan, nakatingin sa nasasakal na likod sa hindi kalayuan, sa tabi ng malinaw na ilog. Oh, ano ang tawag dito? Pumalakpak si Yefan sa kanyang noo, sumasakit ang kanyang ulo. Kabanata 4064 na walang ingay, walang gulo. Parang narinig ang buntong hininga ni Yefan, tumigil sa pag-iyak si Frigga, na nakaupo sa tabi ng ilog. Ano bang irereklamo mo? Galit na sabi ni Frigg, nagdurusa ka pa rin ba? Ano ang sinabi ko tungkol sa akin? Hindi nakaimik si Yefan. Bam-antong hininga ka. Hey! Natuwa si Yefan, dapat ba akong tumawa? Ang lakas ng loob mo. Bakit ayaw ko? Ayaw masanay ni Yefan sa babaeng ito, I let you stop. Kailangan mong makipagkompetensya sa akin para sa mental power, kahit may responsibilidad ako, kalahati lang ng kamatayan ko. Sa huli, ikaw pa rin ang pangunahing dahilan, hanggat binago mo ang iyong paraan ng pag-atake, huwag mo akong laging subukang gayumahin. Ang ganitong bagay. Nagtaas ng kilay si Yefan at sinabing, hindi mo ba naisip na? Narito ka para gumawa ng plano sa pagpapaganda. Kung ang Panginoong Diyos ay magkakaroon ng mataas na presyon ng dugo, ang mga daluyan ng dugo ni Frigga ay sasabog sa sandaling ito. Ikaw fan. Tinawag na ni Frigga ang kanyang pangalan, bumangon at sumigaw ng galit na galit, ako, si Frigga, ang Diyosa ng kagandahan. Ang Diyosa ng Jade na sumasagisag sa banal na pagiging perpekto. Hindi ako breed, at hindi ako gagayuman ng kahit sino. Mga tao, tigilan mo na ang pagdura ng mga tao dyan. Ngumisi si Yefan, ano ang dapat kong gawin, hindi ka na perpekto, hindi ba pwedeng beauty god? Galit na galit si Frigga kaya sumikip ang utak niya. Siya ay palaging iginagalang at hinahangaan mula sa kanyang kapanganakan. Bagamat siya ay palaging nasa tuktok, ito ay talagang napakahirap, kaya paminsan-minsan ay magkakatawang tao siya ng iba't ibang Hathaway, at makakaranas ng iba't ibang buhay. Ngunit, sa huling pagsusuri, ang karanasan ay karanasan, at hindi niya naisip na talikuran ang imahe ng Diyos ng kagandahan.
Ito ang pagmamalaki ng kanyang puso, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ngunit ngayon, ang nalilito, dalisay at malinis na imahe ng kanyang sarili ay binasag ng lalaking ito gamit ang isang espada. Galit, pagkalito, pait, hinanakit. Biglang hindi napigilan ni Frigga, yumuko siya at niyakap ang kanyang mga tuhod, ibinaon ang kanyang ulo at umiyak. Sa pagkakataong ito, nahuli si Yefan. Paano ko maibabalik ang aking mukha ng mas mabilis kaysa sa isang libro? Kanina lang ako agresibo, tapos ngayon umiiyak ang bagyo. Hoy, huwag kang maglaro, halos tapos na, ikaw pa rin ang master. Bata ka pa ba? Tumitig si Yefan. Okay lang na hindi sabihin, pero pagkatapos magsalita, mas lalo pang umiyak si Frigg. Sumasakit ang ulo ni Yefan kapag narinig niya ito. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, kinuha din niya ang pinakamahalagang bagay mula sa iba, na medyo isang kalamangan. Naglalakad sa gilid ni Frigg, inabot ni Yefan at tinapik ang balikat ng babae. Huwag mo akong hawakan. Umiyak si Frigg at binuksan ang kamay ni Yefan. Sige, umiyak ka hanggat gusto mo. Okay lang kung hindi niya sabihin, pero mas lalo pang umiyak si Frigga. Nagtaka si Yefan, bakit ang daming luha ng babaeng ito? Hoy, may kaunting pagtitimpi ka pa ba sa Diyos? Ang pag-iyak ay nalulutas ang problema. Gusto kong ikaw na ang bahala dito. Iiyak ako. Puno ng luha ang mukha ni Frigga. Ang hindi nakapagsalita kay Yefan ay nang makita niya si Frigga, malinaw na si Suchinzo ang umiiyak. Ang makita siya, masakit sa kamatayan. Kalimutan mo na ito, nagngangalit si Yefan, pananagutan kita. Tumigil sa pag-iyak si Frigga, ngunit mabilis na sumingot. Itigil ang pagiging makasarili. Wala akong pakialam. Gusto ng Polaka na kumain ng karne ng sisni. Okay, I don't deserve it, right? Kung gayon, paano ka, isang sisni, hindi iiyak? Kailangang magtanong ni Yefan. Gusto kong mamatay ka. Masyadong maliit. Kumunot ang noo ni Yefan at sinabing, sa pinakamarami, mag-isip ng paraan para mabayaran ka. Kung gayon, sisirain ko ang lugar na ito. Burahin ang mundong ito. Kinagat ni Frigga ang kanyang mga ngipin. Subukan mo. Yefans. Mabangis ang mga mata. Gusto niyang bumawi kay Frigga, ngunit hindi niya magawang lumayo. Pinapatay mo pa rin ako. Ikaw na walang hiyang bastard. Tumayo si Frigga at naglabas ng napakagandang artifact level na dagger. Mamamatay ako kasama mo. Ginawa niya. Hindi ko alam kung aling litid ang mali, marahil ay galit na siya, at nagmamadaling lumaban kay Yefan. Madaling kinurot ni Yefan ang palso ng babae at itinapon ang punyal. Hinawakan ni Frigga at nilock ito, pinalamig ang espasyo. Kung ikukumpara sa iyong pag-atake sa pag-iisip, ang kasanayang ito ng santukan ay talagang napakahina, tumawa si Yefan. Bitawan mo ako. Alisin mo ang maruruming kamay mo. Nagpumiglas si Frigga, ngunit walang epekto. Kung ganoon, gusto mo bang sirain ang mundo ko? Bitawan mo muna. Mangako ka muna. Okay. I promise you, hindi ko sisirain ang mundo. Napapabuntong hininga lang si Frigga at nilunok yun sa tiyan. Pagkatapos ay binitawan siya ni Yefan at nakangiting sinabing, maging mabait ka at magsalita para masolusyonan ito, hindi ito maganda. Bago pa siya makatapos magsalita, may isa pang punyal si Frigga sa kanyang kamay. Tumalikod siya at sabay-sabay na nagpakawala ng malakas na mental shockwave, dahilan para mawala ng malay si Yefan saglit. Oops! Ang artifact level na dagger na ito ay naging isang pares. Ang panghihimasok sa pag-iisip ni Frigga at pagkatapos ay pagsaksak, ang punyal ay tumama sa lalamunan ni Yefan. Kumikislap kung saan-saan. Nang matapos ang pag-atake, natigilan si Frigga. Naputol ang lalamunan ni Yefan, at may lumabas na kaunting dugo. Ngunit, tila nangungulit siya sa isang piraso ng tansong dingding at dingding na bakal, hindi pa banggitin ang mga kislap na dala ng talam, hindi ito nasaktan. Si Yefan ay isang false alarm. Sa kabutihang palad, ang kakayahang makipaglaban sa santukan ng asong ito ay napakahina. Kung ibibigay ito sa ibang creator, natatakot ako na mapugat ang ulo nila. Baliw na babae. Papatayin mo ba talaga ako? Nagulat si Frigg, nakatingin sa mga mata ni Yefan na may bakas ng takot. Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Ngumisi si Yefan, bakit? Anong lahi ang una mong lalaki? Tinusok ng punyal ang mga mata ni Yefan. Ako, papatayin ko. Nena si Yefan at direktang kinaladkad siya sa malamig na agos ng tubig, sinabi ko sa iyo na huminahon ka. Bitiwan mo ako. Basang-basa silang dalawa sa nap unit na hampas. Makalipas ang isang oras. Sa damuhan sa tabi ng ilog ay nakahiga si Yefan, medyo mapurol ang kanyang mga mata. Problema ba ito sa sarili niyang konsentrasyon, o may kakaibang kapangyarihan si Frigga? Sa partikular, sina Suchinzo at Hathaway saglit, nagbago ang babaeng nasa harapan niya. Kasabay nito, tila medyo nakonsensya siya para sa kanila. Sa hindi kalayuan, niyakap ni Frigga ang kanyang mga tuhod at pumulupot, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga halamang tubig na sumasayaw sa ilog. Ngunit tulad ng magkakaugnay na mga halamang tubig, ang kanyang mga iniisip ay lubhang komplikado. Sa pagkakataong ito, hindi maingay o maingay si Frigga, na parabang nawala ang kanyang kaluluwa. Kabanata 465 Nahihiya. Tumigil ka sa pag-iyak. Tanong ni Yefan. Hindi sumagot si Frigga. Sa pagkakataong ito, inaako ko ang pangunahing responsibilidad. Sabihin ang gusto mo, ngunit imposibleng mamatay ako. Si Yefan ay taos puso din, nakaupo at naghihintay sa sagot ng babae.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita si Frigga ng tahimik, patayin mo ako. Natigilan si Yefan, ano? Kung ikaw yun, hindi dapat mahirap na patayin ako, di ba? Tumalikod si Frigga, ang ganda sa kanyang mga mata, siya ay nawala. Wala akong lakas ng loob na magpakamatay, pakiusap. Bigyan mo ako ng magandang panahon. Nakainom ka ba ng ihi ng utu-uto na babae? Baliw. Hindi napigilan ni Yefan na bumulalas, para saan? Papatayin ka ba nito? Tawa ng tawa si Li Jia sa sarili, bakit? Isang magandang Diyos na nawala ng dignidad, hindi ba siya kwalipikadong humingi ng kamatayan? Paralyzed. Hindi nagatubili si Yefan, na naglalayong gawing matino ang babaeng ito. Bumangon siya at nagpatawag ng nagniningas na Black Gold Sword Intent Light Blade. Ang walang kapantay na layunin ng espada ay ang pressure na inilabas, na nagpapanginig sa espasyo. Tuparin kita. Humakbang si Yefan at humampas kay Frigga gamit ang isang espada. Sa pagitan ng square inches. Huminto ang espada ni Yefan. Nalaman niya na si Frigga ay talagang hindi umiwas, pumikit, at mukhang kalmado at humingi ng lunas. Mabagal na bumaba ang espada, at binuksan ni Frigga ang kanyang mga mata. Anong mali? Bakit ka tumigil? Huminga ng malalim si Yefan at inalis ang kanyang layunin sa espada. Bumunot siya ng tarangkahan ng espada sa kanyang kalooban, patungo sa labas. Tara na. Saglit na natigilan si Frigga, ayaw mong malaman, nasaan si Simon. Ang daming kalokohan, umalis ka na lang. Sabi ni Yefan. Hindi ka natatakot, makikipagsanib puwersa ako kay Simon, at ilalantad pa kita sa templo. Si Yefan ay naiinip na sinabi, ako ay napakatigas, huwag kang mag-alala tungkol dito. Gumiling muli, mag-ingat, tuturuan kita ng isa pang leksyon. Kinagat ni Jia ang kanyang pang-ibabang labi, at binigyan si Yefan ng masamang tingin bago naglakad patungo sa tarangkahan ng espada. Hindi ko alam kung dahil ba sa hindi sanay ang katawan ko, pati ang lakad ko ay sobrang baluktot. Nang aalis na sana siya, biglang nagtanong si Frigga, anong sinabi mo kanina? Seryoso ka ba? Ang dami kong sinabi, anong ibig mong sabihin? Sabi mo, responsable. Mahinang wika ni Frigga. Tunog ng lamok. Sumimangot si Yefan, bakit, payag ka ba? Huwag ka nang mangarap, isa ka lang bastos na marunong gumamit ng espada. Sa madaling salita, mas masama ka kay Simon. Malamig nang umuso si Frigg. Kung gayon bakit hindi mo ako tanungin? Lumabas ka. Galit na sambat ni Yefan. Nilingaw ni Frigga ang kanyang ulo at pinandilatan siya, pinagalitan ng ilang salita sa kanyang bibig, ibinaling ang kanyang ulo at nawala. Nakahinga ng maluwag si Yefan. Kung talagang gusto ni Frigg na maging responsable siya, hindi siya handa sa pag-iisip. At saka, naging problema na naman ang pagpapaliwanag sa mga babae. Napaka-espesyal din ni Frigga. Ang pabago bago niyang katangian ay madaling makapagselos sa mga babae. Gayunpaman, inihambing pa nga ng babaeng ito si Simon sa kanya, at sinabing hindi siya kasing galing ni Simon. Si Yefan ay labis na nabalisa. Sa oras na ito, naramdaman ng clone na may naghahanap sa kanya. Bumalik si Yefan sa labas ng mundo na may bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha, bakit ikaw? May gagawin ako sa'yo. Ang kanyang shawl na buhok ay maayos na sinukle, at nakasuot siya ng isang magandang asul at puting damit, tulad ng isang pinong bulaklak na may hamog sa umaga. Sa unang tingin, hindi ko talaga makilala ang tomboy kanina. Mukhang malungkot si Lan Duo-Duo at sinabing, ayokong sumama, ang tatay ko ang humiling sa akin na imbitahan ka pababa. Nagpadala ng mga mensahero rito ang Tribong Spruce. Anong messenger? East Cloud Sword God, Dongfang Buer. Sa pagbanggit sa pangalang ito, ang mukha ni Lan Duo-Duo ay medyo nakakasindak. Sino iyon? Tanong ni Yefan. Hindi mo ba narinig? Nagulat si Lan Duo-Duo. Dapat ko bang marinig ang tungkol dito? Hindi ba't isa kang imperial na eskrimador, sinumang gumagamit ng mga espada ay hindi pa nakarinig ng pangalan ng Dungeon Sword God? Hindi napigilan ni Yefan na matawa, imperial swordsman din ang taong iyon. Siyempre, hindi. Kung ganoon, bakit gusto mong makilala ko siya? Sumimangot si Lan Duo-Duo, halos 100. Hindi, sa loob ng 300 taon, ang sibilisasyong Aslan ay nakagawa ng higit sa 100 ng Sword King. Ngunit ang Tribong Dungeon lamang. Siya ay kilala bilang Eastern Cloud Sword God. Siya ang unang eskrimador ng sibilisasyong Aslan sa nakalipas na 300 taon. Nagkibit balikat si Yefan, so ano? Kaya siya ay kumakatawan sa Spruce ang tribo, halika upang makipag-ayos sa iyo, dapat kang mag-ingat. Tuwang-tuwang sabi ni Lan Duo-Duo. Kinawayan ni Yefan ang kanyang kamay, walang dapat pag-usapan. Sa sandaling dumating ang 7 araw, hayaan silang sumuko ng direkta. Ang mga hindi sumuko ay mamamatay. Kas-imple lang yan, hayaan siyang makaalis. Medyo nababalisa si Lan Duo-Duo, Sword God, alam kong napakalakas mo, pero iba si Dungeon Sword God sa dating Star God. Bagaman ang aking ama ay isang hari ng espada, may malaking agwat sa pagitan ng mga hari ng espada. Sinabi ng tatay ko na sa harap ng Sword God Dungeon, kaya niyang kumuha ng hanggang 3 espada. Ang kabilang partido ay nagpadala ng isang malakas na tao, kung hindi man lang niya ito makikita, ito ay magdudulot ng maraming kaguluhan. Natuwa si Yefan. Ano ang problema? Ang Sword God Dungeon ay may malaking bilang ng mga taga-suporta. Kung ipagkakalat mo siya ng ganito, iisipin ng mga pangunahing tribo ng Yaslan na hindi mo sila iginagalang.
Nakangiting kalahating ngiti si Ye Fan, habang pinapanood si Lan Duo-Duo na nagsabi, "Girl, alam kong mabait ka, pero masyado ka pang bata." Si Ye Fan ay masyadong tamad na magpaliwanag, "Sige, hayaan mo ang Dongfang na iyon sa abot ng iyong makakaya." Boses mula sa malayo hanggang malapit. Anong bagong Diyos ng espada, napakagandang tono. Ang bisita ay nakasuot ng puting damit, at ang mahaba niyang kulay abo-blonde na buhok ay lumipad sa hangin, lumulutang na parang diwata. Ang ugali ng buong tao ay parang magic weapon na nagtatago sa isang scabbard, na nagbibigay sa mga tao ng mahinang pakiramdam ng pang-aapi. Senior Dongfang. Nagmamadaling sumunod ang mga awit at iba pang matatanda. Direktang nilock ni Dongfang Buer ang posisyon ni Ye Fan at natagpuan ang plataporma ng Divine Tree, at hindi nila ito mapigilan. Master Sword God, ito ang Senior Dongfang Buer ng Dunyan Tribe. Siya rin ang pinakasikat na Sword King sa Ozlan ngayon. Sa pagkakataong ito, bilang Ozlan Tribe Alliance, dumating siya para makipag-ayos sa amin. Kinailangan ng singer na kumagat ng bala at magpaliwanag kay Ye Fan. Big Boss ang dalawang nasa harap niya, at hindi niya kayang masaktan ang sinuman sa kanila. Haha, nakita ko ang ilang Emperor na nasa mood, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng Emperor Swordsman. Tumingin si Dongfang Buer kay Ye Fan at nakangiting sinabi, "Naiintindihan ko na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Spruce Tribe at ng Dragon's Blood Tree Tribe sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, ang kamahalan ay isang dayuhan, bakit mo isasama ang Dragon's Blood Tree Tribe sa isang digmaan? Paano ito? Maaari ka ring maging mahinahon at maupo at magsalita. Ako, si Dongfang Fujio, ay magagarantiya sa iyo ng reputasyon ng isang eskrimador, at tiyak na haharapin ito ng patas." Tumingin si Ye Fan sa kabilang partido saglit at nagtanong, "Sino ang nagtanong sa iyo na pumunta?" Naku, walang magawang sinabi ni Dongfang Buer, "Nahihiya, mahirap talagang labanan ang kabaitan ng mga pangunahing tribo, at nagtitiwala ako sa lakas at pag-uugali ng susunod, kailangan kong umalis ka na." Si Ye Fan ay masyadong tamad makinig. Direktang naputol si Dongfang Fuji. Kabanata 466 Hindi ka nagsinungaling sa akin. Namutla ang mukha ni Dongfang Fuji. Naku, walang magawang sinabi ni Dongfang Buer. Dongfang Buer, "Nahihiya, mahirap talagang labanan ang kabaitan ng mga pangunang tribo, at nagtitiwala ako sa lakas at pag-uugali ng susunod, kailangan kong umalis ka na." Si Ye Fan ay masyadong tamad makinig. Direktang naputol si Dongfang Fuji. Kabanata 466 Hindi ka nagsinungaling sa akin. Namutla ang mukha ni Dongfang Fuji, "Ano? Ano ang sinabi mo? Bingi. Sabi ko lumabas ka na." Naiinip na sinabi ni Ye Fan, "Dapat ngayon mo lang narinig ang sinabi ko, bumalik ka at sabihin sa kanila na ayaw mong mamatay." "Hanggang saan mo?" Sumimangot si Dongfang Fuji at muling kumalat. Lumingon siya at ngumiti kasama si Singer at ang iba pa, "Ito ang pinunong hinahanap mo. Sa tingin mo ba kaya niyang talunin ng Dragon Blood Tree Tribe ang Spruce Tribe?" Ang mga awit at ang iba ay mukhang naninigas. Sa totoo lang, nararamdaman ko rin sila na masyadong delikado ang ugali ni Ye Fan. Gayunpaman, ang tribo ng Dragon Blood Tree ay pinilit sa puntong ito, at kailangan nilang lumaban, kahit na ang kabilang partido ay mula sa Simon. "Singer, ikaw din ang junior na hinahangaan ko, kaya itigil mo ito sa lalong madaling panahon. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa alyansa ng iba't ibang etnikong grupo, ang tribang Spruce lang, sa tingin mo posible bang sumuko? Iyon ang bayan ng Panginoong Simon, Panginoong Simon. Hindi ito maihahambing sa mga masasamang Diyos lamang." Napabuntong hininga si Dongfang Buer, "Kakausapin kita, at hindi nila gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo dahil sa payat kong mukha." Sumimangot ang mga awit, itinaas ang kanyang ulo at sinabi, "Senior Dongfang, ito ay dahil alam ng Spruce Tribe na nasa likod nila ang suporta ni Simon, kaya sila ay walang prinsipyo. Nakapatay na tayo ng napakaraming tao, at halos mawala pa ang Dragon Blood God Tree. Kung sa pagkakataong ito, lulunukin natin ang ating mga boses. Ang tribong puno ng dugo ng dragon ay wala na." Ngumiti si Dongfang Buer at umiling, "Masyado kang nag-iisip, kung ang tribong Yunshan ay talagang napakadami na, kung gayon ang aming tribong Dunyan ay mas maliit kaysa sa iyo. Hindi ka ba nakatira ng maayos?" Ang mga matatanda ng isang grupo ng mga puno ng dugo ng dragon ay hindi sumang-ayon. Ang tribo ng Dunyan ay napakahirap na mayroong isang Dunyan Sword God, kung hindi, walang sino man ang makakapansin. Gayunpaman, sa harap ni Dongfang Buer, nahihiya silang sabihin ito ng tahasan. "Gago ka ba?" Natuwa si Ye Fan. "Anong sabi mo?" Biglang tumalikod si Dongfang Fuji. "Sinabi ko sa iyo, naging tanga ka ba sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga espada?" Ngumisi si Ye Fan, "Kahit na dumating ako sa Ozlan hindi pa katagal, alam kong sinalakay ng tribo ng Spruce ang puno ng dugo ng dragon para sa dugo ng mahalagang dragon. Anong tribo mo, mayroon bang anumang bagay na karapat-dapat sa tribo ng Spruce na sakupin? Kapag nasira ang puno ng dugo ng dragon, mabibihag ba ang ibang mga tribo? Ang isang tulad mo na nabenta at nagbibilang pa ng pera, hindi ba ito katangahan?" Nanlamig ang mukha ni Dongfang Buer, "Sa tingin mo ba napakatalino mo? Sa tingin mo ba hindi alam ng iba ang sinabi mo? Sabi mo may wolf ambitions ang Spruce Tribe, ikaw ano? Ginagawa mo ngayon, ayaw mo bang i-annex din ang ibang tribo?" Nakangiting sabi ni Ye Fan,
Oo, tama, nilamon ko lang lahat ng tribong lumaban sa akin. Nanaginip ka. Akala mo matatalo mo si Lord Simon. Bakit, sabihin mo ang totoo. Kung tutusin, isa ka lang asong nakaluhod at dumidila kay Simon. Umiling si Ye Fan. Ang aura na nagmumula sa katawan ni Dongfang Fuji ay naging mas matindi. Sword God, alam mo ba kung bakit ako naglakas loob na pumuntang mag-isa? Nang hindi naghihintay na magsalita si Ye Fan, nagpatuloy si Dongfang, alam ko, isa kang mataas na antas ng Asher Dragon, kaya mong kontrolin ang oras at espasyo, at natalo mo na ang masamang Diyos. Ngunit may mga araw sa labas ng langit, maaari kang pumatay ng masamang Diyos, hindi ito nangangahulugan na gusto mo ako ay maging walang prinsipyo. Maniwala ka man o hindi, kahit mag-isa ako, lalapit ako at aalis kung gusto ko. Napapikit si Ye Fan, mukhang hindi simple ang intensyon ng lalaki. Sa oras na ito, biglang nagpatawag si Dongfang Buer ng isang piraso ng dahon ng puno ng dugo ng dragon at lumipad sa kanyang mga kamay. Sa sandaling hinawakan niya ang tangkay ng dahon, isang lakas ng espada ang tumagos dito, naiwan lamang ang pangunahing dahon ng kasulatan sa gitna. Ang nababaluktot na dahon ng puno ng dugo ng dragon ay direktang ginawa niyang espada. Dahil nandito ka, kukunin ko muna ang iyong imperial na espada. Ang espada ay sinaksak, nang walang anumang abala, at lumapit kay Ye Fan sa isang iglap. Pagdating sa sword skill, kailangang aminin ni Ye Fan na ang taong ito ay talagang hindi maihahambing sa singer. Gaano man katalino ang mga pakulo, isa rin itong kompetisyon ng mga detalye at lakas. Malinaw, si Ye Fan ay may ganap na kalamangan sa pareho. Sa isang simpleng hakbang, tumabi si Ye Fan at Otres na sana, para lang malaman na dumistansya na si Dongfang Fuji. Medyo mabilis ang reaksyon, tumingin si Ye Fan sa taong ito ng ilang minuto. Umindat si Dongfang Buer ng ilang espada mula sa himpapawid, tinatakan ang landas ni Ye Fan, at muling isinara ang distansya, isang tulak. Sa katunayan, hindi man lang nag-abalang umiwas si Ye Fan, kaya itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng itim na dragon na crossbow na parang tinta. Shadow Dragon Arrow. Ang mahiwagang yellow ay nag-freeze, at ang espiritual na pagpatay sa mga madilim na katangian ay dapat sapat na upang harapin ang gayong mapilit na kalaban. Nasira. Sumigaw si Dongfang Buer, at ginamit niya ang tangkay ng dahon na iyon upang direktang durugan ang anino na dragon. Ang eksenang ito ay nagulat sa lahat ng tao sa paligid ko. Hindi inaasahan ni Ye Fan na magiging ganito ang resulta, tiyak na may mga detalye, hindi niya napansin. Nang makitang sasaksakin na siya ng espada, pinakawalan ni Ye Fan ang kapangyarihan ng oras. Nag-freeze ang oras. Gayunpaman, sinaksak pa rin ng espada ni Dongfang Buer si Ye Fan sa dibdib. Sumimangot si Ye Fan. Ang taong ito, binabaliwala ang kapangyarihan ng oras. Ano? Ang sulok ng bibig ni Dongfang Buer ay nagpakita ng mapang-asar na tingin, sabi ko, hindi ka. Boom! Isang malakas na suntok ang sinampal ni Ye Fan, parang kulog na tumatama sa noo ni Dongfang Buer. Ang ulo ni Dongfang Buer ay direktang nabasag sa ambon ng dugo. Inunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at pinunit ang puting robe ng kabilang partido na may mantsa ng pula. Kaagad, isang sword intent flame ang direktang nagpawala kay Dongfang Buer. Ang buong proseso ay tumatagal ng ilang sandali. Natigilan si Singer at ang iba pa, at hindi sila nag-react. Ang marangal na Dunyan Sword God. Kaya wala ng mga buto. Ngayon lang, halatang proud na proud siya, at sinaksak ng espada si Ye Fan, pero wala man lang sugat ang dibdib ni Ye Fan. Santukan sa akin, hukuman ang kamatayan. Bamulong si Ye Fan at ibinato ang blood robe kay Singer. Ito, ibitin mo lang at makita ng lahat, ito na ang katapusan ng pagsuwi sa akin. Oo, Panginoong Diyos ng Espada. Ibinaba ni Singer ang kanyang ulo. Independenteng espasyo ni Simon. Sa tabi ng maulap na pool, lumapit si Frigga na walang kaluluwang ekspresyon. Very good, si Simon, na nakahiga sa mahinang pagkalugmok, ay tila nakikinig sa isang ulat sa pamamagitan ng mental na komunikasyon, na may bakas ng kasiyahan sa kanyang mukha. Nang makitang paparating si Frigga, sinabi ni Simon, magpatuloy sa pagdaragdag ng kahoy na panggatong, mas maunlad ang apoy, mas mabuti. Pagkatapos magpaliwanag, nagmamadaling tumayo si Simon at tumakbo kay Frigga. Frigga, saan ka nagpunta? Nagpunta ako sa iyong tirahan, ngunit hindi kita mahanap. Nag-aalala pa rin ako sa iyo. Galit ka pa rin ba sa akin? Bumantong hininga si Simon at sinabing may masamang tingin sa sarili, napagtanto ko na nagkamali ako. Pagkaalis mo, nalaman kong hindi ko talaga gusto si Breed, ginagamit ko lang siya. Ganito ang pakikitungo ko sa iyo. Sa loob ng mahabang panahon, sa totoo lang, bago mo nalaman, anino ka na sa puso ko. May mga tao na hindi magsisisi hanggat hindi sila umalis. Ngayon, I really want to get your forgiveness. Basta pumayag ka, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, I swear, I will never break your heart again. Tumingin si Frigga ng malalim kay Simon saglit na may komplikadong mga mata. Talaga, hindi ka nagsinungaling sa akin. Kabanata 467 Madilim na Gabi. Siyempre naman. Same time na sinabi ni Simon, ako, noong una, ay nahulog sa iyong mukha. Ang ganda talaga ng mukha na iyan, pero mukha lang talaga. Naisip ko na, ngayon, ang mahal ko talaga ay ikaw, Frigga. Excited na hinawakan ni Simon ang kamay ni Frigga, you know what. Matapos itaboy si Breed, kalmado akong nag-isip.
Kaya gusto kong patayin si Dom Ots dahil hindi ako makatiis, tinuturing siya ng mga taga-Aslan at ikaw ay mga Diyos at magulang. Akin ka, ano Dom Ots? Hindi ko ito maibabahagi kahit kanino. Ang iyong pag-ibig. Umiling si Frigga, kaibigan ko si Dom Ots, hindi siya manliligaw, bakit sa tingin mo? Wala akong pakialam. Ako lang ang partner mo, at ikaw at ako. Dapat ipanganak na magkasama. Tama. Tinitigan ni Frigga si Simon at nakangiting sinabi, nagsinungaling ka sa akin, sa palagay mo ba kung sasabihin mo ito ngayon, maniniwala ako. Simon, ang mga salitang ito ay tila hindi mo sasabihin, mapait na ngumiti si Simon at binitawan ang kanyang kamay. Ganun ba? Iniisip ko rin. Tanga ako. Alam ko, mahirap para sa iyo na paniwalaan ako ng biglaan, ngunit, sasabihin ng panahon. Gagamit ako ng mga praktikal na aksyon para makuha ang tiwala mo. Kumilat ang mga mata ni Ligia, kung ganoon nga, sabihin mo muna sa akin, kung sino ang kausap mo. Hindi ito itinago ni Simon, at tapat na sinabi, si Udi. Anong pinag-uusapan niyo? Sinabi ni Simon, sinabi niya sa akin na matagumpay niyang pinayagan si Dong Fangbuer at hinanap si Ye Fan. Si Dong Fangbuer ng Tribong Dundion. Ano ang magagawa niya? Nagtaka si Frigg. Imposible talaga para sa kanya na talunin si Ye Fan, o saktan man lang siya. Ngunit ang malalim na kahulugan ng Dong Fangbuer, ay isang natatanging layunin ng espada. Anumang enerhiya, kahit na oras at espasyo, ay hindi ito maaaring makagambala, dahil ito ay natatangi at hindi napapailalim sa anumang mga paghihigpit. Sinabi ni Simon, ibig sabihin, kahit na ito ay Qinglong, hindi nito magagamit ang kapangyarihan ng oras at espasyo upang paghigpitan ang kalayaan ng silangan. Siya upang maging mensahero ng pag-akit ng pagsuko ay perpekto. Nakaramdam ng katawa-tawa si Frigg, nangungumbinsi na sumuko. Sa palagay mo ba ay maaaring tumigil si Ye Fan dahil sa napakaliit na tao? Sa tingin ko malamang siya. Walang balikan. Okay lang yan. Nakangiting sinabi ni Simon, kung papatayin ni Ye Fan ang mensahero ng kapayapaan, na ito ay magdudulot ng galit ng mga pangunahing tribo. Siya ngayon ay isang Qinglong, isang Emperor Swordsman, at ang tagapag-alaga ng Dragon Blood Tree Tribe. Ang Spruce Tribe, sa kabilang banda, ay binalangkas bilang isang mananalakay, isang maninira. Kung pinatay ni Ye Fan si Dong Fangbuer, ang iginagalang at iginagalang na Diyos ng espada na si Aslan, ano ang magiging resulta? Biglang sinabi ni Frigga, gusto mong tumayo si Ye Fan at ang Dragon's Blood Tree sa tapat ng buong sibilisasyon ng Aslan. Tumanggo si Simon, oo, sa ganitong paraan lamang ako maaaring maging Diyos na tagapag-alaga, makatwiran. Linisin ang gulo na ito. Simon, nakakalason ka, Dong Fangbuer, biktima ka. Malamig na sabi ni Frigg, sa iyong paningin, kasangkapan lang ako, tama ba? Mahal, anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba? Puno ng kawalan ng hustisya ang mukha ni Simon, ayokong itago ito sa iyo, kaya sasabihin ko sa iyo ang lahat. Kung sasabihin ko ito sa isang mataas na tunog na paraan, ito ay makakasakit sa iyo ng higit, hindi ba? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong mahulog si Aslan sa kamay ng isang tagalabas. Kapag naging pinuno na siya ni Aslan, hindi magtatagal at mawawala na ang posisyon mo bilang Aslan Lord God. Saglit na nag-alinlangan si Ligia, pagkatapos ay nagsabi, I see, baka tama ka, honey, promise me one thing. Pakiusap ni Simon. Anong problema? Bukas, sa harap ng lahat ng tribo ng Aslan, ay cheer mo ako at patayin ang Sword God. Kumunot ang noo ni Frigga, gusto mo ba talagang ikaw mismo ang gumawa? Bagamat siya ay isang baguhan, hindi siya mahina. Sigurado ka bang haharapin mo ang kanyang Emperor Sword Intent? Buong pagmamalaking sinabi ni Simon, ang Emperor Sword Intent ay ang pinakamakapangyarihang mamamatay sa malaking mundo, sino ang talagang makakapigil sa dulo nito? Kung gayon ikaw. Una sa lahat, ang pinakamakapangyarihang espada ng lalaki ay ang kanyang espada, na hindi nangangahulugang hindi siya matatalo. Pangalawa, kahit hindi ko kayang mag-isa, kung makakita pa ako ng ilang katulong, natatakot ako na hindi ko siya mapatay. Natigilan si Ligia at biglang may naisip. Sinabi mo sa templo. Ang gagawa ng desisyon ng templo. Ngumisi si Simon, siya na ngayon ang target ng pambabatikos ng publiko, isang malupit na manghihimasok. Sa Aslan, lahat ay pinarusahan. Ang kanyang pag-uugali ay bumubuo hindi nakakagulat na inaprubahan ng templo ang desisyon pagkatapos ng sapat na mga krimen. Kailangan ko lang itaas ang banner ng patron saint ng Aslan, at hindi mahalaga kung matalo ko siya ng one-on-one. Frigga, ikaw at magkasama, ibahagi natin ang kaluwalhatiang ito. Huminga ng malalim si Frigga at tumango. Isang bugzo ng hangin. Tribo ng Spruce, Cloud Summit. Para bang alam din ng langit na ngayon ay isang araw ng sakuna, at ang langit ay madilim. Isang asul na anino ng dragon ang lumipad sa kalangitan. Kaagad pagkatapos, bumukas ang malaking pinto ng kalawakan. Gumamit si Ye Fan ng malakihang Dragon Shadow Fragmentation, at puwersahang dinala ang daan-daang elite ng Dragon Blood Tree Tribe sa core ng Spruce Tribe. Sa oras na ito, malapit sa tuktok ng ulap, ang mga ordinaryong tao ay umatras na. Dose-dosenang malalaking watawat na kumakatawan sa halos lahat ng tribo ng Aslan. Daan-daang mga Star God level na pamimilit ay naruroon na sa lahat ng direksyon, na bumabalot sa kanila. Ang mga mukha ng hindi mabilang na mga Aslan ay puno ng matuwid na galit.
Si Udi, ang dakilang pari ng tribong Spruce, ay nakatayo sa harap ng templo, nakadamit ng maselang at solemna. Sa likod niya, may daan-daang mga kabalyero, na nakasakay sa iba't ibang pambihirang mga bundok at natatakpan ng kulay pilak na kulay abong malamig na baluti. Ang mga ito ay hindi bababa sa gold level cultivation, at sila ang mga Spruce Iron Rider na ipinagmamalaki ng Spruce Tribe. Kung ito ay isang normal na labanan, ang Spruce Iron Cavalry ay hindi maipapadala ng buong lakas. Ngunit ngayon, lahat sila ay parang isang mabigat na kaaway. Dahil, alam ng lahat na naruroon na ang kailangan nilang harapin ay isang hindi pa nagagawang kaaway. Ang mga mananakop ng pamilya Shenlong. Ngayon, gusto naming maghayganti para sa namatay na si Elder Raymond. Sword God Dungyan. Yung mga Ozlon Soul na pinatay mo, maghayganti. Ishoot ang maitim na longbow at ibaluktot ang busog. Siya ay nababalot ng mga layer ng makapal na itim na ambon, na siyang kapangyarihan ng Diablo. Alam ni Yefan bago siya dumating na ang High Priest na si Udi ay isang bihirang propesyon sa mga summoner, ang contractor ng Demon King. Sa oras na ito, si Udi, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang kapangyarihan sa Demon King, ay nadobol ng higit sa kanyang lakas. Isang araw na nagniningas na may mga demonyong apoy na bumaril sa langit sa isang iglap. Gayunpaman, ang araw ay hindi nakatutok sa sinuman, ngunit naging isang malaking itim na butas, na naging dahilan upang mawala ang lahat ng pinagmumulan ng liwanag. Sa kalangitan, ang lahat ng mga mandirigma ng Dragon's Blood Tree ay pumasok sa gabi ng direkta mula sa araw. Kabanata 468. Ang kadiliman ay wala sa mga elite ng Ozlon na ito. Ngunit ang kadilimang ito ay malinaw na hindi lamang pandarambong ng liwanag. Di nagtagal, ang paningin, pandinig, at pangunawa ng lahat ay nagsimulang maging mapurol. Ang mga mandirigma ng Dragon's Blood Tree Tribe ay agad na nagsimulang gumawa ng emergency landing ng buong bilis. Lord Sword God, ito ang malalim na kahulugan ni Udi, ang World of No Light. Kailangan nating umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon, o ang ating pangunawa ay mawawala. Nakita na ito ni Yefan, at dahil sa malalim na kahulugan na ito, naalala niya ang matandang monghe na si Yixen. Ang 5 aggregates ng isang puso ay walang laman, at maaari rin itong mag-alis ng pangunawa, ngunit hindi ito kasing leksi ng Udi na ito, na direktang sumasaklaw sa isang malaking lugar. Sa totoo lang, kapag ang hakbang na ito ay inilagay sa larangan ng digmaan, ang sinuman ay magkakaroon ng sakit ng ulo, direktang, patahimikin, ang buong larangan ng digmaan, at agad na magkakaroon ng kalamangan. Sayang, One Sword Frost Cove. Kumalat ang itim at gintong ripple, at ang kadiliman sa kalangitan ay agad na napawi. Bago pa bumaba ng husto ang mga sundalo sa gilid ng Dragon's Blood Tree, nalaman nilang nawala na ang epekto ng Realm of No Light. Ano ka ba? Nagpapanik tungkol sa, bakit ka magugulat sa mga panlilinlang ng uod? Nagturo ng leksyon si Yefan. Ang mga tao sa puno ng dugo ng dragon ay labis na natuwa, at sila ay nahihiya na sila ay nasa gulo, at nagmamadaling bumalik sa Porma Sion. Para naman sa Spruce Tribe at Swordslayer Alliance, nagbago ang kanilang mga ekspresyon, at hindi nila naintindihan. Ito ay isang sikat na kasanayan sa larangan ng digmaan sa mundo ng Ozlon. Madalas umaasa ang Spruce Iron Rider sa galaw ni Udi para madaling durugan ang kalaban sa larangan ng digmaan. Dumating na ang 7 araw. Mukhang mamamatay na kayong lahat, mahinang sabi ni Yefan. Tulad ng inaasahan sa isang Emperor Swordsman, ngunit kahit nasirain mo ang aking walang liwanag na mundo, ang aming tribo ng Spruce ay hindi magpapatalo sa iyong kahalayan. Matuwid si Udi at itinuro ang isang grupo ng mga tao mula sa puno ng dugo ng dragon. Kayong mga taksil ni Ozlon. Magtatagulang kayo sa likod ng isang dayuhang mananakop, na may mukha, at magpapakita sa harap ng templo ni Lord Frigga. Pagkatapos, nang marinig ito, ang mga tao sa gilid ng Dragon Blood Tree ay umalis. Ang labanang ito ay dapat ipaglaban, ngunit hindi ito dapat malito. Ito ay tungkol sa katanyagan, higit pa sa buhay at kamatayan. Panginoong Espada Diyos, maaari mo ba akong payagan na magsabi ng ilang mga salita, marami sa kanila ang dapat malinlang. Pakiusap ng singer. Bagamat hindi naisip ni Yefan na kailangan ito, kung makakakuha siya ng mas malawak na hanay ng suporta, makatutulong para sa kanya na pamunuan si Ozlon sa hinaharap. Tama iyan. Salamat, Lord Sword God. Ang mga awit ay humakbang pasulong, itinutok ang kanyang espada sa Spruce Iron Cavalry. Udi, huwag mong gamitin si Lord Mission bilang kalasag dito. Ang pagbagsak ng Diyos ng kalikasan ay isang magandang bagay para sa iyong tribo ng Spruce. Nilaso ni Hathaway, ang mangkukulam sa ulap, ang puno ng dugo ng dragon, at nakipagsanib puwersa sa kamatayan, sakit at alindog. Ang 3 masasamang Diyos, pinutol ang aking angkan. Kayong Spruce Tribe at Simon's Wolf ambitions ay kitang-kita sa lahat. Galit na sinabi ni Udi, bold. How dare you slander the great patron saint? Anong ebidensya ang mayroon ka na nagpapatunay kay Lord Simon? Makipagsanib puwersa sa heretic god. Tanong niya, pero hindi talaga makasagot ang Dragon Blood Tree side. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Simon ay nakatago sa kanyang likuran, at wala siyang ideya. Lahat, tingnan mo, walang ebidensya, puro kalokohan ang pinag-uusapan dito. Ngumisi si Udi, tulad ng alam nating lahat, ang tribo ng Dragon Blood Tree, upang kumita, ay patuloy na nagbebenta ng dugo ng dragon, sa lahat ng partido, at sila ay walang kabusugan.
Muntik nang mamatay ang puno ng dugo ng dragon dahil sa kasakiman mo. Hindi mabuti para sa iyo na protektahan ang puno ng dugo ng dragon at saktan ang pundasyon ng Panginoong Dumuti. Kung hindi, paano matatalo ang dakilang Diyos ng kalikasan ng ilang masasamang Diyos? Nangangatwiran siya gamit ang low ika na ito, at marami sa mga taong Aslan na naroon ay tumanggaw ng madalas, napakakumbinsido. Dahil, sa kanilang mga buto, ang mga Aslan ay ayaw aminin na ang masamang Diyos ay maaaring pumatay kay Dumuts. Ang Dragon's Blood Tree Tribe, na nagmonopolye sa mahalagang regalo ng Dragon's Blood, ay labis silang nainggit. Sa makatuwid, ito ay tiyak na ang pinsala sa banal na puno na maaaring bigo sa lakas ni Dumuts. Ito ang salot ng Dragon Blood Tree Tribe. Kalokohan. Ang aming tribo ay palaging mahigpit na kinokontrol ang output ng Dragon Blood. Dama-dami na ang Dragon Blood Trees, paano ito masisira? Galit na galit ang mga awit at isang grupo ng matatanda. Haha, nasa harap mo na ang mga katotohanan, makatuwiran ba na magkwibel ka? Panunuya ni Udi. Tama. Sa pagbagsak ng natural na Diyos, ang iyong Dragon Blood Tree Tribe ay hindi makatakas sa pagkakasala. Kung hindi mo pinatay si Lord Dumuti, paano maglalakas loob ang masamang Diyos na sumalakay? Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Isang tagalabas mula sa pamilyang Shenlang, para sa lakayin ng sarili nating mga tao. Singer, mga traidor kayo. For a time, lahat ng tribo sa eksena ay pinagalitan at kinukundena si Singer at iba pa bilang kahihiyan ni Aslan. Mapatla ang mukha ni Singer, at halatang sila ang matuwid na partido. Bakit naging ganoon ang sitwasyon? Sumimangot si Ye Fan, sobrang sama ng loob. Bilang subordinate niya, napakahina nitong mouth cannon. Kahihiyan. Kumanta, umatras ka. Panginoong Espada Diyos. Ako. Huwag kang mahiya. Naiinip na sabi ni Ye Fan. Puno ng pait at ayaw ang gwapong mukha ng Singer. Ang debate bago ang labanan ay hindi tungkol sa kung sino ang may ebidensya, ngunit kung sino ang maaaring gumawa ng inisyatiba. Hindi naman sa maaari mong makuha ang karapatang magsalita kung mayroon kang katarungan. Nahiya si Sing at yumuko, oo. Pagkatapos ay humakbang si Ye Fan, nakatayong mag-isa sa kalangitan sa itaas ng mga ulap. Bago ka mamatay, may gusto ka pa bang sabihin? Ang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay tumpak na ipinadala sa pandinig ng bawat Aslan, na nagpapanginig sa lahat. Parang malamig na espada, nakatutok ito sa puso ng lahat. Nagmamalaki si Ude, Sword God, naiinip ka ba? Hindi makatiis sa moral, kaya gusto mong gamitin ang pagpatay para paikop kami. Moralidad. Ye Fan Desdain, nandito ako para pumatay, nandito ako para sakupin ka Aslan, gusto mong pag-usapan ang moralidad ng umutot. Ang madla ay tumahimik, at lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ikaw na thug. Talagang tinatrato mo ang iyong sarili bilang isang Emperor Swordsman, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Sa pagpatay at pagdambong ng dugo sa lupaing ito, hindi ka matatakot na mag-iwan ng legacy. Hindi inaasahan ni Udi na si Ye Fan ay, nagtapat, kaya medyo hindi siya mapalagay. Tumawa ng malakas si Ye Fan, pinatay ko kayong lahat. Daan-daang taon, libu-libong taon, isusulat ko ang kasaysayan. Ako ba ay isang malupit, at kaya kitang iwanan? Ikaw ay delusional. Ikaw ito ay kumikilos laban sa langit. Bago natapos ni Udi ang kanyang mga salita, isang matalim na presyon ng espada ang yumanig sa buong ulap. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang espada. Isang itim at gintong higanteng espada, na umaabot ng libu-libong milya, ang kumulog ng malakas. Sa isang iglap, ang buong matayog na ulap, at maging ang templo sa itaas nito, ay nahati sa dalawa. Napakalaking bitik ng kanyan, 3,000 talampakan sa ilalim ng lupa. Ang lokos yung sakop ng espadang ito ay direktang kumitil sa buhay ng daan-daang mga Aslan. Ang kapangyarihan ng isang espada ay nagpatahimik sa mga manunood. Magaling. High Priest. Ang takot na takot Spruce Iron Riders na tuklasan sa katakutan na. Udi ay laslas ng isang espada, na iwan lamang 2 paa sa magkabilang gilid ng kanyan. Paglalaban sa langit. Tumingin si Ye Fan sa paligid at walang pakialam na sinabi, ako ang langit, kaya bakit ito laban sa langit? Kabanata 4,069 na kumukulo. Parang announcement, at parang tanong. 10,000 mga elite powerhouses ng Aslan ang naruroon, ang kanilang mga mukha ay lumulubog na parang tubig, at sila ay nahulog sa katahimikan sa mahabang panahon. Bigla nilang napagtanto na kahit na mayroong 3-digit na Star God sa eksena, magiging mahirap na makipaglaban sa gayong nakakatakot na layunin ng espada. Ang puwang sa kaharian ay hindi mabubuo ng bilang ng mga tao lamang. Lahat ng nandito ngayon ay nandito para patayin ako, tama ba? Tahimik na sinabi ni Ye Fan, nandito lang ako, kung gusto mong umatake ng grupo, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Nagkatinginan ng mga Star God na naruroon, ngunit walang sinuman ang may balak na kumilos muna. Nang makita ang eksenang ito, ang mga tao sa tribo ng Dragon Blood Tree ay nagpakita ng paghamak. Sa huling pagsusuri, ito ay isang grupo pa rin ng mga tao na sakam sa buhay at takot sa kamatayan, at hindi sapat na matakot. Kung hindi mo gagawin, hindi kita titigilan. Ang mga salita ni Ye Fan ay nagparamdam sa lahat ng mga tribo na kaharap nila ang isang malaking kalaban. Sword God. Isa kang tagalabas kung tutuusin. Gusto mo ba talagang maging kaaway ng buong mundo ng Aslan?
Oo, ano ang hinihimok ng Spruce Tribe na gawin mo sa amin? Ngumisi si Yefan, ano ang nangyayari sa iyo? Gawin mo. Kung gayon kailangan kong itanong, dahil ito ay labanan sa pagitan ng dugo ng Dragon at Spruce, anong ginagawa mo dito ngayon? Walang imak ang mga tribo. Si Yefan ay hindi nagsalita ng walang kaparikon, at gumawa ng kilos sa likod ng Beidij. Matapos kunin ni Beidij ang order, agad siyang nagutos ng grupo ng mga salamangkero na dala niya, at mabilis na bumuo ng isang malaking pormasayon. Ang malaking hanay ng natural na kapangyarihan ng mahika, na sinamahan ng ilang natatanging teknolohikal na kagamitan ng Oslan, ay nagtayo ng 12-12 ng mga translucent beam ng liwanag sa lahat ng direksyon. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay sumasalamin sa lahat ng nasa eksena. Ang bawat salita at gawa ay feedback sa real time. Magic Prism. Naging masikip ang ekspresyon ng mga malalakas na lalaki. Ang ganitong uri ng natural na spell ay ginagamit ng mga pangunahing tribo ng Oslan para sa malalayong pagpupulong. Ang mga prisma na ito ay tutugon sa mga pormasayon ng templo ng mga pangunahing tribo, na katumbas ng isang real-time na video call. Sa ganoong eksena, napakapino na ng kanilang mga salita at gawa. Nang makitang hindi tama ang sitwasyon, nagplano ang ilang tao na lumikas muna. Ngunit nang siya ay aalis na, narinig niya ang lahat ng direksyon, 10,000 espada ang sabay-sabay na sumisigaw. Parang 1,000 tropa, umaatungal na mga dragon. Ang mga itim at gintong lumilipad na espada ay bumaba mula sa manipis na hangin, na nakasabit sa itaas ng mga ulo ng bawat Oslan high-level executive. Hindi lang iyon, maging ang buong paligid ng tuktok ng ulap ay napapaligiran ng malawak na dagat ng mga lumilipad na espada. Ang espada ay parang kalawakan, ang hukbo ay nabigla. Ito, Escrimador pa rin ba ito? Medyo kakaunti ang mga Escrimador sa pinangyarihan, at may ilang mga hari ng espada, ngunit hindi ko pa sila nakita noon. Sinong gumamit ng mga espadang ganito? Ang mga awit at sinulan at iba pang mga taong puno ng dugo ng dragon ay napakaunawa. Nang una nilang makita ang mga pamamaraan ni Yefan, sila ay namangha, at nalaman na sila ay nagsanay sa loob ng maraming taon ng walang kabuluhan. Sword God. Gusto mo ba talagang patayin silang lahat? Ang mga mukha ng lahat ng partido ay pangit, alam nila na sa sandaling ito, makikita ng lahat ng mundo ng Oslan ang sitwasyon dito. Sa ganitong paraan, kung sila ay tumakas muli, sila ay mahuhuli. Sa huli, sumuko o lumaban hanggang kamatayan, maaari ka lamang pumili ng isa sa pamamagitan ng puwersa. Dahil dumating ka, gumawa tayo ng pahayag bago umalis. Napaka-relax ng tono ni Yefan, na para bang pinag-uusapan lang niya ang isang maliit na bagay. Mula ngayon, ang mga nagpapasakop sa akin, lumuluhod at yumuko, ay maaaring pumunta. Kung plano mong mabuhay, at mamatay kasama ng Spruce Tribe, tutuperin din kita. Nagsimula itong, boss, tulad ng 1,000 dragon. Naiinip ako, ang espada ko ay maaaring mahulog anumang oras. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Yefan, ngunit sa mata ng lahat, ito ay mas malupit kaysa sa anumang ekspresyon. Sword God. Ikaw, para kang magnanakaw. Naglakas loob kang mag-angkin na ikaw ay isang Diyos kahit na pinilit ka ng puwersa. Tumayo ang isang matandang salamangkero at malakas na saway. Sumulyap si Yefan sa kanya, kilala kita, ikaw ang mula sa Winter Tribe. Ang hari ng taglamig, tumagilid. Ang hari ng hari, paano? Manggahas ang sinumang pusa o aso na manggahas na maging hari, sabi ni Yefan na may damdamin. Ikaw, Tilts mukhang distressed. Brother Baines. Ang iyong Dragon Blood Free Tribe ay isang sinaunang noble ng Oslan, na may marangal na karakter. Payag kang hayaan ang isang dayuhang tulisan na sirain ang reputasyon ng iyong Dragon Blood Free Tribe. Nakatayo sa likod ni Baines, ay tahimik. Nang marinig ito, ang matanda ay direktang napag-alitan, bastos ka. Sino ang kapatid mo? Ang Spruce Tribe ay kampa ni Simon, halos sirain ang ating puno ng dugo ng dragon. Nakipagsabuatan si Simon sa masamang Diyos, gamitin ang dagat ng mga halimaw para saktan ang daan-daang libong tao sa ating angkan. Kahit na magnanakaw si Lord Sword God, maliwanag na nandito siya para agawin ito. Ang Simon ay yun at ang Spruce Tribe ay masasamang kontrabida, Oslan scum. Natigilan si Tirzi at ang iba pa, hindi nila akalain na magiging open-minded si Baines. Ikaw, baliw ka rin pala ang matandang lalaki. Naglakas loob kang paratangan ng ganito si Lord Simon. Hustisya at kalayaan. Kahit na siya ang tagahatol ng templo, sibilisasyong Oslan, hindi niya hahayaang sabihin ito. Kalimutan mo na ito. Ang makapangyarihang mga salita ni Baines ay nagpasigla sa isang grupo ng mga tao mula sa tribo ng Dragon Blood Tree. Sa mga pangunahing tribo sa ibaba, marami rin ang nayanig. Nasiyahan si Yefan na ang matandang ito ay mas sophisticado kaysa sa singer. Ipapakita ng debateng ito sa lahat ng lupon ng Oslan na magiging mas madali ang pagsakop sa mga kampa ni Oslan kung makukuha nila ang inisyatiba. Ang panunupil sa pamamagitan ng puwersa ay pansamantala. Para talagang patatagin ito, kailangan mong manalo sa puso ng mga tao. Ang Diyos ng kalikasan ay bumagsak pa lamang, at ikaw ay kinulam ng iba, at ang patuloy na pag-aaway ay talagang nakakagigil. Biglang isang buntong hininga ang kumalat mula sa kawalan patungo sa lahat ng direksyon. Hindi nagulat si Yefan, dumating talaga si Simon. Tutal natama na niya ang kanyang base camp, at kung hindi siya lalabas, siya, ang patron ng Oslan, ay isang biro.
Tinatayang matagal nang alam ni Teals, na naglakas loob na tumayo at magsalita, na hindi uupo si Simon. Sa sandaling ito, ang nagniningning na turquoise na likas na kapangyarihan ng mahika ay biglang lumitaw sa hangin. Sa pag-backflow ng oras, hindi mabilang na mga cell at tissue ang mabilis na na-remodel. Sa isang kisap mata, buo ang pagsulpot ni Udi na kakapatay lang sa harap ng lahat. Ito ay ipinagbabawal na spell-level magic, Great Reincarnation Technique. Nakilala kaagad ng ilang Star God level na mage ang makapangyarihang magic na ito at napabulalas. Saglit na natigilan ang mga mata ni Udi, at agad itong lumuhad sa himpapawid. Salamat sa muling pagkabuhay ng Patron Saint. Pagkatapos, ganito ang sigaw niya, biglang nagising ang mga talent sa ibaba. Si Lord Simon yun. Nandito na si Patronus. Sa gitna ng mga tawag, bumukas ang pinto ng kalawakan. Si Simon, na nakasuot ng gintong maskara, ay matikas na lumabas. Nang bumalot sa madla ang isang malakas na pressure na hindi mas mababa kay Yefan, halos lahat ng mga tao sa tribo ng Oslan ay kumukulo. Kabanata 470 Sino ang nagsabi? Ang mga mandirigmang ito ng Spruce Tribe ay natural na pinaka-nasa sabik. Panginoong Simon, mangyaring tawagan ang mga shot para sa iyong mga tapat na anak, ang Spruce Tribe. Ang mga mukha ng Dragon Blood Tree Tribe ay sobrang pangit. Bagamat handa siya sa pag-iisip, kaharap ang maalamat na powerhouse na ito ng Oslan, ang ganitong uri ng panloob na presyon ay talagang hindi biro. Noon lamang napagtanto ng lahat na si Udi ay hindi naghahanap ng kamatayan, ngunit matagal nang alam na kasama si Simon doon, siya ay magiging maayos. Para sa may lalang, hindi mahirap buhayin ng isang taong kamamatay lang. Sa partikular, ipinanganak si Simon sa Oslan at bihasa sa lahat ng spelling ng Oslan. Kabilang sa mga likas na salamangka, marami sa kanila ang makapangyarihang mga spelling ng pagpapagaling. Iniunat ni Simon ang kanyang kamay, senyales na tumahimik ang eksena. Sa isang iglap, magalang na tumingin sa kanya ang 12 ng mga katribo, na parabang natagpuan nila ang gulugod. Lubos kong ikinalulungkot ang pagbagsak ni Lord Dumuts. Siya ay isang dakilang Diyos tulad ng aking ama. Nagsisi si Simon, gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi maaaring sisihin sa Dragon Blood Tree Tribe. Gumamit sila ng dugo ng dragon. Ito ay isang kapos-palad na trahedya. Pagkatapos ng ilang salita, itinulak niya ang kamatayan ni Dumuti sa, walang pinipiling pag-aani, ng dugo ng dragon ng tribo ng Dragon Blood Tree. Sasabihin ko na responsibilidad ng Dragon's Blood Tree Tribe. Ang patuloy na pagmimina ng dugo ng dragon na walang ilalim ay nasira ang pundasyon ng Diyos ng kalikasan. Ang kabaitan ay maghihiganti. Panginoong Simon, parusahan mo ang mga taksil sa puno ng dugo ng dragon. Ang malaking tribo ay napuno ng matuwid na galit, at totoo man ito o hindi, umaasa sila na mabilis na kumilos si Simon. Nang makita ang isang panig na sitwasyon, si Simon, na nasa likod ng maskara, ay labis na ipinagmamalaki. Ito ang sandali na kailangan niyang hintayin, sa harap ng mga mata ng lahat, upang makakuha ng karapatang magsalita, at hayaang Sir-on ang reputasyon ni Yefan. Anak, hindi ka dapat nasa Oslan, ang iyong reputasyon at buhay ay ganap na mapapawi ngayon. Bulong ni Simon ng voice transmission, si Yefan lang ang nakakarinig nito. Hindi nagbago ang mukha ni Yefan, talaga. Well, maaari mo munang tingnan ito. Bago magpatuloy ang lahat sa pagpuna, iwinagayway ni Yefan ang kanyang kamay, isang puwersa ng lupa, at tinipon ang tuktok ng ulap na nahati muli. Sa tunog ng rumbling, si Yundayan ay naging isang plataporma. Sa mga mata ng mga pagdududa ng lahat, tinapik ni Yefan ang kanyang mga daliri ng ilang beses. Ang kapangyarihan ni Aoki ay nagpapakilos sa mga bundok, kagubatan at mga puno, ang kapangyarihan ng lupa ay bumubuo ng mga bahay at gusali, at iba't ibang mga sangkap ay nagtitipon at nagiging parang buhay na mga manika. Hindi nagtagal, ang mga manikang ito na nilikha ni Yefan ay nagsimulang gumalaw. Ang mga manika na ito ay gumagawa ng iba't ibang bagay, ang ilan ay naglilinang, ang ilan ay nakipagsapalaran, ang ilan ay nakikipag-away. Ang mga manika na ito ay patuloy na nagbabago, ngunit mayroon lamang isang napakakapansin-pansing figure, na palaging pareho. Si Lord Nature God ba? Lahat. Nagsimulang magmukhang kakaiba ang mga Star God sa eksena. Dahil, unti-unti nilang nadiskubre na ang mga manika na ito ay kumakatawan sa ilan sa kanila. Sword God, anong ginagawa mo? Kumunot ang noo ni Simon, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kanyang puso. Hindi siya pinansin ni Yefan, ngunit inabot niya at itinuro ang Star God ng isang tribo sa kalooban. Land Tribe, Julian Lutas, noong ikaw ay 31 taong gulang, ikaw ay nagkaproblema sa templo, at ang Diyos ng kalikasan ay nagpoprotekta sa iyo ng banal na kapangyarihan upang tulungan kang makapasok sa antas ng ginto, ang bituin na pinangalan ng Julian na Diyos, ang kanyang ekspresyon ay naging matatag, ikaw, paano mo nalaman? Hindi sumagot si Yefan, at itinuro ang kabilang panig, isang babaeng bituin na Diyos. Ice Tribe, Yuan Fenghua, ikaw ay mahina at may sakit mula pagkabata. Bagamat ang iyong lakas ng pag-iisip ay mahusay, ang mataas na pari sa angkan ay naniniwala na hindi ka mabubuhay hanggang 20 taong gulang. Noong 19 na taong gulang ka, ang iyong mga magulang ay nanalangin ng may luha sa kanilang mga mata, at si Dumuti ay nagmistulang isang santo, binago ang iyong katawan gamit ang meridian ng puno ng Diyos, at pagkatapos ikaw ay naging Diyos ng bituin. Kumislap ang mga mata ni Yona, at sinabi niya,
ang aking karanasan, hindi ito lihim, nagpapasalamat ako sa Diyos ng kalikasan, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Hindi pa rin sumagot si Yefan, at mabilis na itinuro ang isang matandang lalaki. Ang tribo ng Brent, ang mataas na pari ng Shaluo, nasangkot ka sa isang labanan sa loob ng angkan noong bata ka pa. Pagbalik mo mula sa akademya, malubha kang nasugatan at tumakas sa ibang bansa. Noong malapit ka ng mamatay, nakatagpo ka ng isang mangangaso na nagligtas sa iyo. Pagkatapos mo lamang mabawi, pinamunuan mo ang tribong Brent sa loob ng 200 taon. Nagulat si Shaluo, ikaw. Paano mo nalaman ang nangyari noong bata pa ako? Dapat isipin mo, bakit ang mangangaso na iyon, hindi mo na siya mahahanap pa? Natigilan ang ekspresyon ni Shaluo, pwede bang? Iyan ay. Nang makita ang kanyang hitsura, nahulaan ng lahat na ang mangangaso ay marahil ang pagkakatawang tao ni Dumuti. Itinuro ni Yefan ang higit sa 100, ang ilan ay matanda at bata. Ang mga gawa ng lahat ay tumuturo kay Dumuts, ang Diyos ng kalikasan. Hindi lang iyon, palaging may mga puppet sa platapormang iyon, at iba't ibang kwento ang nangyayari sa mga Diyos ng kalikasan. At ang mga kwentong ito, sa katunayan, natagpuan ng maraming tao na naruroon na, sinasabi nila sa kanilang sarili. Ilang sandali, maraming tao sa eksena ang napaluha, at pareho silang nagpapasalamat at nahihiya nang maalala na natanggap nila ang biyaya ng Diyos ng kalikasan. Panginoong Diyos ng kalikasan. Ang ilang malalakas na lalaki, na naaalala ang malalalim na alaala, ay lumuhod sa lupa habang umiiyak. Ang lahat ng mga taga-Oslan ay nawasak, na parabang nawalan sila ng kanilang mga ama. Nakita ni Yefan na tahimik ang eksena, at pagkatapos ay nagpatuloy, Dragon Blood Sacred Tree ay halos masira. Magagawa man itong bumagsak ang Diyos ng kalikasan, dapat mong isaalang-alang ito sa iyong sariling puso. Gusto ko lang sabihin, ibigay mo sa akin itong mga alaala niya. Nangako ako kay Dumuti na ipaghihiganti ko siya at isapubliko ang katotohanan. Sa sandaling bumagsak ang boses, nawala ang lahat ng mga puppet sa plataporma. Ang lumitaw muli ay ang eksena kung saan sinalakay ni Simon ang mahihinang mga dumot at pinatay ang mga Diyos. Dahil sa mga lihim ni Yefan noon, mahirap para sa lahat na hindi maniwala sa sinabi ni Yefan. Kung hindi dahil sa sinabi ni Dumuts kay Yefan, paano malalaman ni Yefan ang tungkol sa iba't ibang karanasan ng mga taong ito noong bata pa sila? Sa makatuwid, nang makita nila ang eksena ng pagpaslang ni Simon kay Dumuts, ang lahat ay nahulog sa isang patay na katahimikan sa isang iglap. Sinungaling. Lahat ito ay panlilinlang. Sumigaw si Udi sa oras na ito, ang lahat ay hindi dapat dayain ng dayuhang mananakop na ito. Si Lord Simon at Lord Dumuti ay parang mag-ama, paano nila magagawa ang ganoong bagay? Matagal na siguro niyang pinaghandaan. Matapos imbestigahan ang iyong impormasyon, narito siya para ipakalat ang salita at maghasik ng kaguluhan. Isipin mo, paano naging posible para kay Lord Dumuti na ibigay ang mahahalagang alaala na ito sa isang brutal na Verdugo? Maawa ka sa Sword God na si Dunyan na ipinadala namin, para lang magkalat ng salita, ngunit siya ay pinugutan ng ulo ng walang awa. Kung gusto niyang makamit ang hustisya, bakit niya papatayin ang mga inosenteng tao? Walang pinipili. Lahat sila ay nakadama ng makatwiran. Kahit na mahirap suriin ang impormasyon, hindi ito nangangahulugan na hindi ito maaaring suriin. Direktang pinatay ni Yefan ang messenger na si Dong Fangguer kahapon. Ito ay isang napaka-brutal na gawa. Si Dumuts ang mabait na Panginoong Diyos, paano niya ipagkakatiwala ang gayong tao na may mabigat na responsibilidad? Sino ang nagsabi? Napatay ko si Dongfang Fuji. Malumanay na sabi ni Yefan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.